Stop. Pusit na yan mga din, yung pusit hindi namin nahuli yan. Huli natin mga. Ayun, isang mapagpalang araw sa ito yung lahat mga dudes. So labas muna tayo ngayon dahil matagal na tayo hindi nakakapag-upload dahil nga sa lakas ng bagyo sa mga nakaraan at hindi maganda yung visibility ng tubig kaya hindi tayo nakakapag-upload. Pero this time, labas tayo ulit dito tayo sa may part ng Vilyapas. Kasama ko nga pala si MM, bago natin kaibigan, angler, at si Dudes Dungdung. Tatlo lang kami mga dudes. Samahan nyo kami mga dudes. Baka kayo, let's go. Sa pag-sport fishing namin mga dudes, dito kami nagsisimula sa port ng Barangay Vilyapas dito sa El Nido, Palawan. So yung area na yan, part na yan siya ng Taytay. Although na-close siya sa El Nido, pero nasa jurisdiction na siya ng Taytay. So ang punta namin is part ng Taytay doon sa may kabila. So sana pagpalayan tayo at mag-load muna tayo mga gamit mga dudes. Sa ilalim ng dagat, ika'y sumama. Kahit Spiro TV, ganda ng kailaliman masasaksihan. Itong bangkang sinasakyan natin ay hindi sa atin mga dudes. Inihiram na natin ito sa aking pinsan na si Kuya Arnel Dinla at kila Dilayla. Shoutout pala sa mga kasawang ito dahil bawat labas natin, ito yung kanilang pinapagamit. Masasaksihan, marami kang matututunan. Sa ilalim ng dagat, ika'y sumama. Ito si Dudes M, yung bago nating trupa na angler. So soon magkakaroon na rin siya ng YouTube channel. Comment nyo na mga dudes ko ano ang magandang pangalan para sa kasama nating angler. At yun si Dudes Dongdong. Kung nakabili daw siya ng GoPro, mag-vlog naman siya. Husay at galing, asitado sa bawat mga paparati. Ba't iba ang mga kaganapan matutunghayan? Talagang mag-e-enjoy sa kanyang ginagawa. Mga hakbang sa paghuhuli, lahat ay posible. Sa galing niya ay masasabi. Alright, dito na tayo mga dudes. Prepare lang, prepare. Tapos base lang. Si angler dito natin. Para dito siya. May nalatay yung sindong pag ano. Visibility natin maganda. Sana makahuli tayo mga dudes. Let's go, let's go. At ayun, welcome back ulit sa ating lahat mga dudes para sa ating panibagong adventure. Back to adventure tayo sa ilalim ng dagat mga dudes. At this time, nang-check natin ang ating visibility. Wow, napakaganda. Amazed na amazed talaga ako mga dudes sa mga ganitong visibility. Kasi bukod sa makakahuli ka at makakakita ka ng mga pwede mong panain kahit malayo, ay makakapag-video ka pa kasama ng mga asong tumatahol na yon. Ano ba naman? Bakit may aso dito sa ilalim ng dagat? Aray ko! At this time, kabady ko nga pala si Dudes Dongdong at ang aming bagong kaibigan na angler na si Dudes MM. Woy! Naghihingi siya ng tulong sa inyo mga dudes. Paki-comment ko ano magandang vlog na gagawin niya daw, pangalan ng kanyang YouTube channel kasi isa siyang angler. So sana matulungan niyo siya mga dudes at paki-comment na rin kung anong magandang pangalan ng YouTube channel na kanyang gagawin. Okay? Sa unang babangan natin dito mga dudes, ito paborito ko talagang area to na gawa ng pag-ambush, no? Fish call tapos intay ng isda na lalapit kasi kung nakikita nyo para siyang creek, may batong malaki tapos dadapa ka lang dyan at nakikita nyo yung baba. So dahil sa linaw nakikita nyo na pwedeng lumapit yung mga pelagic, lalo na yung mga mataas ang kuryosidad. So this time, nag-practice muna ako or nag-exercise ng ating lungs. Sa pangalawang babangan natin, ganun din ang ating gagawin. Pero ito mga dudes, yung spot na ito, nahulihan ko to ng badlon pero hindi ganun kaganda yung visibility. Ipapakita ko sa inyo ang video mga dudes. Kasi nung time na yun, nung namana ako dito is hindi masyadong maganda ang visibility kaya hindi ko na in-upload sa YouTube. Ito mga dudes, panoorin nyo.
Dito nga pag drop ko mga dudes, may nung time na yun nung namana ako dito ay mataas o malakas yung current ng water. So ibig sabihin pag may agos, mas maraming isda na lumalapit, especially yung mga pelagic. Kasi ang pelagic isa sa uri ng isda na mataas ang kuryosidad. So kung magpi-fish school ka, lalo na kung nag-a-ambush ka, kapag may pelagic sa paligid mga dudes, kusang lalapit yan. Kaya nung time na yun, nahuli ko talaga ang bad nun dito at panoorin nyo kung paano nangyari mga dudes. Ayan o, napakalapit lang. Yan ang kagandahan mga dudes pag nag-a-ambush ka. Lalo na kung mauuna ka talaga sa ilalim bago dumaan yung pelagic. Talagang napakaamo lang at madali mong mapapana. Etong huli ko na to, ito yung previous vlog ko pero hindi ko na-upload. Pero sinama ko na dito kasi nga syempre sayang din para makita nyo pa rin kung paano ko nahuli yung badlon. Pero sa reels ko makikita nyo in-upload ko ito. At dito nga sa ating pangalawang pagsisid, lumipat tayo ng spot dahil wala tayong nahuli doon kanina. Dito pag sa taas pa lang ako nakita ko ng merong saging-saging o Spanish flag snapper. Alam niyo naman yung behavior ng Spanish flag snapper. Dive bomb lang ako dito mga dudes, hindi na ako gumalaw. At in-aim ko na yung pana sa kanya. Dalawa to sila. So yung malapit yun ang inuna ko. Sayang mas malaki pa sana na yung isa. Pero syempre eto na nagbigay na ng chance itong maliit-liit ng konti. At syempre tinira na natin. At sa kabutihang palad na-secure naman natin yan. Sobra rin nga, nasa 1 kilo yung Spanish flag snapper na ating nahuli mga dudes. May ibang tawag pa dyan pero hindi ko alam. Pero dito sa amin, tinatawag namin tong saging-saging. Ang English name ay Spanish flag snapper. Dito naman, habang nasa ibabaw ako, marami akong bait na nakita. Ito yung mga maliliit na kalapato kung tawagin namin. At syempre, pag may mga bait, asahan mo may mga pelagic yan. May nakita kong pelagic, isa ring yellow spotted trevally pero hindi naman kalakihan. Pero sa tingin ko is a good size kaya syempre, kinuha na natin yan. Dito nga mga dudes, after ma-secure natin yung ating nahuling yellow spotted trevally ay nagpahinga muna ako sa taas or surface interval ika nga sa ating mga kapwa espero. Tips natin dyan mga kapwa espero, syempre bago tayo papailalim, siguraduhin natin na almost 2 minutes yung ating pagpapahinga. Okay na kailangan na 3 minutes, gawin na natin para mas matagal pa yung ambush na ating gagawin at iwas blackout na rin. Dito habang nag-aabang ako ng pelagic, nagpi-fish pool ako. Pero bago ako bumaba dyan mga dudes, may nakita na akong coral trout grouper sa aking harapan. At hindi ko pa pinapana dahil may enough pa naman akong oxygen sa ating lungs. Kaya ang ginawa ko ay nag-ambush na lang muna ako. Ngayon kung wala akong makikita, bago ako bumalik sa ibabaw ay titirahin ko na yung coral trout. Sobra lang din halos ito ng kalahating kilo. Pero it's a good size na rin at binibili na rin sa akin munting talipapa. Kaya ito mga dudes, panoorin nyo. Ayun, sa pool mga dudes, kahit hindi siya ganun kalakihan pero natatamaan pa rin natin kasi ngayong behavior ng coral trout grouper na to ay nakaharap lang talaga siya at mas mainam panain pag nakaharap dahil mas mabilis silang tamaan. Dito nga bumaba ulit ako, same spot mga dudes, nagbabaka sakaling mayroon tayong madaan o dumaan ng mga trevally. So maganda kasi itong area na to for ambush kaya ang ginagawa ko dito, tinitiya ko na maganda yung aking surface interval para kahit papano ay tumagal tayo sa ilalim. Kasi as long as na tumatagal tayo sa ilalim, the more na lumalapit yung mga isda. Ganyan kasi yung mga uri ng isda, lalo pa yung may mga kuryosidad. Lalo pa kung medyo matagal ka sa ilalim, talagang aasahan mong may bigla na nandadaan. At dito nga, nagbabaka sakali tayo na may surprise naman tayong mapapana. Pero kung wala naman tayong makikita, ay pwede naman tayong lumipad.
Kung napapansin nyo, unti-unti nagbabago ang ating visibility dahil nga yan ay nagkakaroon na ng current. Kasi ang paghihila ng low tide at saka high tide, nagkakaroon siya ng current. Dito kasi sa amin, kapag pahibas yung ating dagat, ay medyo nagkakaroon ng foggy yung ating dagat dahil nga halos ang area namin ay malapit sa mga ilog. So kapag nagkakaroon ng low tide, lumalabas yung tubig sa ilog at pumupunta dito at tumahalo sa tubig dagat. Kaya medyo nagkakaroon ng kunting paglabo. Medyo matumal talaga ang anang spot nito at pagkatapos ihaw muna tayo mga dudes, tanghali na. Kain muna tayo yung ating iihawin. Pusit. Itong ano kung tawagin namin? Tubayang. Nalinis ako ito dong. Tsaka itong angel fish o butterfly fish. Masarap yan. Ihaw muna natin. Para kunti pa lang huli natin pero syempre kakain na tayo. Yan. Yung pusit na yan mga dudes, yung pusit hindi namin nahulihan. Nahulihan ni MM yung kasama naming angler. Ito lang yung nahuli namin. Yung tambor, bayang at saka yung yan, ihawin namin yan para may ulam. Dito kami sa may bato. Walang beach dito kasi nasa likod kami ng isla. Kalmada at saka malinaw. Kain na tayo. Yung ulam natin. Yung masarap po yung ink niya. Yung pusit mo. At syempre habang kumakain, shout out muna tayo mga idol. Shout out kay Johnny Jaiktin, bago nating kaibigan. At syempre shout out din kay MG Eric Adventures, bago rin natin kaibigan mga dudes. At syempre shout out din kay Mark Anthony Laurel ng Sunset Last Cab. Welcome idol. At syempre kay Father and Son Fishing TV. 2 hours later. At ito nga, pagkatapos nga natin kumain ng ating tanghalian at pagpahinga ng 2 oras mga dudes, mabilang muna ako sa bato at lumipat kasi kami ng area. So siyempre pagkatapos mo nang kumain, kailangan nandyan ka lang muna sa mababaw. Huwag muna natin pirosahin ang ating sarili sa mga malalim kasi nga kailangan pa ma-digest yung ating mga kinain. Dito nag-hide and seek muna kami ng drummer fish o ilak. Diyan siya sa may loob ng bato na yan, kaya inabangan ko na siya dyan. Mag-ingat lang tayo mga idol dahil medyo napaka-hard yung bato na yan at baka masira yung ating shop. Kaya nung makitira ko siya ng malapitan ay tiniya ko natatamaan ko. Kaya ito ang ating unang isda sa hapon. Napakahirap mga dudes ang isang buhay mangingisda, lalo na kung sisisid ka sa ilalim. Kasi napakadelikadong bagay o trabaho ang buhay ni Spero. Kaya gumagawa kami ng content pero konti lang nakaka-relate. At sana naman umaasa kami na dumating ang araw na marirelate kami ng ibang manonood at tumaas pa ang ating mga views. Pagkatapos natin may secure mga dudes ang ilak, bumaba ulit ako dahil may natanaw akong saging-saging o Spanish flag snapper. Kaya ito naman ang ating panibagong isda. Okay na ito mga dudes, ang gaganda ng mga size ng mga Spanish flag snapper dito. Lalo na't hindi sila masyadong mailap. Siguro yung spot na to ay hindi pa masyadong napapamanaan. Kaya pag drop down natin at nag dive bomb tayo, sinasalubong na lang tayo ng mga ganitong uri ng isda. At dito nga habang lumalangoy ako, may napansin akong parang isang anino dahil sa ilalim ng bato. Nung nakinilapitan mga dudes, isa pala itong napakalaking coral trout grouper. Nung gumalaw siya, saka ko lang siya naaninag, kaya naman inim ko ng aking pana at tiniyak ko na mahuhuli ko. Dahil ang coral trout grouper ay isa sa mabintang isda sa aking munting talipapa. Kaya ito naman ang pandagdag nating pangbenta. Coral trout grouper o suno nga ang ating ikatlong isda na nahuli ngayong hapon. At pagkatapos nga natin ma-secure ang coral trout grouper o sune ay nagdesisyon kami bumalik sa bangka para lumipat ng panibagong spot.
Ito ay mag-aalas 2 na rin ng hapon at unti-unti kaming bumabalik kung saan kami nagmula. Kaya bago kami bumalik ay may dinaanan pa kaming isang isla na sana naman ay makakadagdag pa kami ng ating mahuhuling isda sa araw na ito. At dito ang ating huling spot at siyempre umaasa tayo na makakadagdag pa rin tayo siyempre para naman may pambinta tayo. Bukod sa may pangulam sana ay makabinta tayo ng ating mga nahuling isda. Dito ko napapansin nyo medyo okay pa rin ng konti yung visibility, pero normally pag hapon na talagang medyo nagbabago na yung visibility. Siyempre sa ating unang drop dito mga dudes may lumapit agad na ganun ulit, isang ulit na saging-saging at good size na rin mga dudes kaya binigay na rin sa atin. At dito tuluyan na nga nagbago ang visibility, nagkaroon na ng konting paglabo, pero pag sumisid ka sa ilalim ay may maaninag ka pa rin makikita. Eh ito may isang coral trout na nakaharap sa atin kaya syempre kinuha na natin yan. Dito dahil medyo pahapon na lumalabas na yung mga double line mackerel. Ini-expect ko na magkaroon sana ng king mac dito pero ang lumalabas lang ang mga double line mackerel o tinatawag namin ditong lanuan. Pero ito ang isdang ito ay amoy baka sabi nila pero masarap din itong prituhin at syempre kinikilaw namin ito. Dito habang naglulud ako ng ating spur gun may napansin agad ako na isang coral trout grouper sa ilalim na nakadungaw pa sa akin habang ako nasa itaas kaya nag dive bomb na lang ako dito, ganun ulit, nag free pull lang ako dito tapos inim ko na yung spur gun ko sa kanya para hindi siya mabulabog. Nung makuha ko yung tamang distance, eto, tinira ko na. Sa kabutihang palad naman mga dudes, tinamaan naman natin at medyo nawasak lang ang parteng hasang ng isdang ito pero secure ko na hindi ito makakabitaw. Dahil nga medyo malabo sa ibabaw, kailangan natin magpailalim. Nung malapit na tayo sa mga dudes, may nakita kong isang oriental sweet lips at napakalaki na nito mga dudes. Kaya hinanap ko yung magandang distance, saka ko pinitikan. At sa kabutihang palad naman mga dudes, na ibigay naman sa atin ng biyaya. Isang harlequin or isang oriental sweet lips na halos 1.5 kilo na ang laki nito mga dudes. At syempre, pandagdag na ito sa ating pambenta. Gusto ko sanang iulam ito mga dudes pero sayang din. Mas maganda ibenta na lang para kumita naman tayo. At medyo pahapon na talaga mga dudes, kailangan na natin magdouble sipag. Pero syempre huwag natin kakalimutan ang tamang surface interval para iwas na rin aberya. Syempre pagka ganitong hapon na inaasahan na natin na mas marami ng isda ang lalabas dahil nga naghahanap na sila ng kanilang makakain. Kaya dapat makadagdag pa tayo mga dudes bago tayo umuwi. At pagkatapos nga nating ma-secure ang ating oriental sweet lips, eto na, dumating na yung mga double line mackerel at kawan sila. Ito mga dudes, minsan nagkakamali ako dito, halos hindi ako makapana dahil nga sa dami nila ay kailangan ko pang mamili. Dapat hindi siya na ganun. Dapat mga dudes, kapag maraming kawan ang isang isda o uri ng isda, dapat mamili ka lang isda at yun lang ang pagtuunan mo ng pansin. Kasi sa ganung paraan makakapana ka talaga. Pero kung nagpapalit-palit ang decision mo, wala ka talagang mapapana. Kaya yun yung nangyari sa atin. Ito habang nagluluda ko mga dudes, nakikita nyo sa ilalim, nandun sila umiikot-ikot lang. At syempre habang nagluluda ko dyan, gumagawa ko ng paraan na tamaan talaga kahit makatama tayo ng isa. Syempre, bago tayo pababa, tinignan ko muna kung sino ang pinakamalaki sa kanila. At good size, siya na yung tinutukan ko at hindi na ako tumingin sa iba pa. Oh ayan, nakatama tayo mga dudes at hindi tayo nalito. Sa ganitong idea mga dudes, kapag nakapokus ka lang sa isa,
hindi tayo malilito. Dahil sa dami nila, kailangan lang nating pumili ng isa. At ito, naging successful naman mga dudes, nadagdagan yung ating double line mackerel. Binibili nga pala yung ating double line mackerel mga dudes. Kahit medyo may iba yung amoy niya, pero sa ibang ating mga customer ay kanilang sinisigang at syempre hindi rin nila maiwasang magkilaw. Ito mga dudes, yung isdang ito ay napakalambot ng katawan. Kaya kung tatamaan mo sa may parting ibaba, mabilis itong mawawasak. Kailangan matamaan mo ito. Kung hindi spine shed, dapat matamaan mo sa may parting ulo or sa may likod kung saan makikita yung mga palikpik. Diyan kasi matigas na bahagi ng katawan ng isdang ito at sigurado mong makukuha mo. Hindi naman masyadong kalaliman yung spot na to, pero dahil nga sa visibility natin, nasa ibabaw ay medyo foggy or may halong putik-putik, pero kung sisisid ka ng konti sa ilalim ay lilinaw naman siya. At pagkatapos natin may secure yung ating double line mackerel o lanuan, nagdesisyon na kaming umuwi dahil medyo hapon na. Although nga pala pauwi kami dun sa kung saan kami nagmula ay talagang hindi ako umuwi ng alanganing oras dahil maraming mga bahura na mabababaw dyan at syempre nag-iingat din tayo na baka mabanggaan natin yung mga litaw na bahura. Syempre habang maaga pa ay nagdesisyon na kaming bumalik sa bangka at umuwi na. At alam naman natin na kapag tayo ay namana, yung ating mga customer sa bahay ay nagre-ready na rin. Ito na dagdag natin sa ating last ng ating sarili. Right. Ayun, pauwi na tayo mga idol. Dito tayo sa last stop natin. So itong ating nahuli, kasama na yung angler dyan. Sa pana, sa ngawil, tatlo kami. Tapos yan pa. Tapos yun pa. Harvest time, may pang ulam na, may pang benta pa. Alright, thank you Lord sa blessing. Yes. At ito ang kagandahan mga dudes, pag nalaman ng ating mga customer na tayo ay namana, eto sila nakaabang ng mga dudes, hindi mo na kailangang ilako, pusa na lang silang pumupunta dito sa ating munting talipapa. At syempre nagpapasalamat tayo sa ating mga customer dahil sa walang sawang pagbili ng ating mga customer, ng ating mga huli rather. Sana rin kayo mga dudes sa ating mga viewers, sana wala rin kayong sawang manood sa ating mga vlog. At syempre sa lahat ng gusto magpa-shoutout mga dudes, mag-comment lang po kayo sa ating comment section at iba-vlog natin sa susunod na video. Maraming salamat po.